niyo ba na nitong mga nakaraang buwan, parang laging mainit ang balita? Hindi lang dahil sa panahon, kundi dahil sa tensyon sa pagitan ng mga malalakas na bansa at yung mga gulo na nakikita natin sa ibang panig ng mundo. Bilang mga Pilipino, hindi naman sa nega tayo, pero kailangan nating maging advance mag-isip. Kung tatanungin niyo ang mga lolo at lola natin tungkol sa hirap noong World War II, sasabihin nila na talagang biglaan ang pagbabago ng buhay. Ang pag-uusapan natin ngayon ay hindi hula-hula lang, kundi base sa mga totoong nangyari sa mga bansang dumanas ng gera at sa kasaysayan mismo ng Pilipinas. Kapag dumating yung punto na nagkagulo na talaga, yung mga bagay na normal sa atin ngayon ay pwedeng maglaho sa isang iglap lang. Handa ka na bang malaman kung ano ang 10 posibleng mangyari sa buhay mo kapag nagkaroon na ng malawakang gulo sa bansa? Ang unang-una na mararamdaman nating lahat ay ang pagbagsak ng halaga ng pera at ang paghinto ng mga bayarin sa utang. Sa oras na magkagulo, asahan mo na ang mga bangko at pati ang paniningil ng utang ay hihinto muna dahil wala na sa ayos ang sistema. Pero ang kapalit nito, yung perang papel na pinaghirapan nating itago sa alkansya o sa wallet ay baka mawalan na rin ng saysay. Isipin mo na ang 1,000 piso mo ay baka hindi na makabili kahit ng 1 kilong bigas o 1 lata ng sardinas. Ang mas magiging mahalaga na sa panahong iyon ay yung mga bagay na direkta nating pwedeng kainin o inumin para mabuhay. Kasunod niyan ay ang pagkawala ng mga trabaho na hindi naman talaga kailangan para sa survival. Yung mga opisina, call center, at malalaking mall, malamang na magsasara ang mga yan dahil mawawala ng kuryente at pati ang internet ay pwedeng maputol. Ang mga tanging trabaho na mananatili at talagang kakailanganin ay yung mga nurse at doktor dahil siguradong dadami ang mga taong masasaktan o magkakasakit. Kung ang trabaho mo ay sa harap lang ng computer o sa loob ng aircon na opisina, malaki ang chance na wala ka nang mapapasukan sa oras na magsimula ang gulo. Isa pang mabigat na realidad ay ang pagkawala ng batas at kaayusan sa ating paligid. Kapag hirap na ang gobyerno, ang mga pulis ay hindi na rin makakilos ng maayos, kaya nawawala na ang takot ng mga taong may masamang balak. Dito napapasok yung mga nakakatakot na pagnanakaw sa mga tindahan o yung tinatawag nating looting dahil sa tindi ng gutom. Nakakalungkot isipin pero pati ang kaligtasan ng mga kababaihan at ng mga bata ay talagang malalagay sa panganib dahil wala ng mga batas na susundin ng mga tao sa paligid mo. Bukod sa pagkain at seguridad, isa pang dapat nating paghandaan ay ang katotohanan na sa oras ng matinding gulo, hihinto ang takbo ng mga bangko. Isipin mo, paano kung isang araw ay hindi mo na ma-withdraw ang perang pinaghirapan mo sa abroad o sa trabaho dahil sarado ang lahat ng system? Sinasabi ng mga eksperto na ang ginto at pilak ang ituturing na tunay na pera dahil hindi nawawala ang halaga nito kahit anong mangyari sa gobyerno. Kung may pagkakataon kayo, lalo na ang mga kababayan nating nasa ibang bansa na mas safe ang kalagayan, baka mas mabuting doon muna kayo habang hindi pa stable ang mundo. Pero para sa ating mga nandito lang sa Pilipinas, wala tayong ibang magagawa kundi ang mag-stock ng mga kailangan at maging handa sa anumang mabubungaran nating paggising sa umaga. Sa gitna ng ganitong sitwasyon, asahan nyo na lalong lalala ang tinatawag nating palakasan system. Kung ngayon pa lang ay ramdam na natin ito sa mga opisina o sa pagkuha ng ayuda, isipin nyo na lang kung gaano kahirap kumuha ng supply ng gamot at pagkain kapag limitado na lang ang dumadating. Ang mga taong may koneksyon o sikat ang madalas na nauunang makakuha ng proteksyon, habang ang mga ordinaryong tao ay kailangang magtiyaga sa kung ano ang matitira. Ito yung masakit na realidad ng guns, goons and gold na madalas nating naririnig tuwing may krisis. Isa pa sa pinakamabigat na isipin ay ang kalagayan ng mga bata. Para sa ating mga matatanda o mga lolo at lola, siguro ay matatanggap na natin kung ano man ang mangyari dahil kahit papaano ay naranasan na natin ang buhay. Pero ang mga anak nating maliliit pa, sila ang tunay na kawawa dahil hindi nila deserve na mamulat sa takot at gutom. Manalo man o matalo ang bansa sa isang labanan, ang mga bata ang laging talo sa huli dahil sa trauma at hirap na dadanasin nila.
Kaya nga marami ang nagsasabi na sa panahong ganito kagulo ang mundo, baka hindi mo na praktikal ang magplano na magbuntis o magdagdag ng baby hanggat hindi pa tayo nakakasiguro sa kaligtasan ng susunod na henerasyon. Pagdating naman sa pakikipagsapalaran, ang mga taong may value o pakinabang ang madalas na binibigyan ng prioridad. Kung ikaw ay isang karpintero, nurse, doktor, o marunong mag-ayos ng mga gamit na electronic, kailangan ka ng komunidad para mabuhay. Pero ang mga matatandang may sakit o ang mga taong wala ng kakayahang tumulong sa mabigat na trabaho, sila ang madalas na napapabayaan kapag nagkakaubusan na ng pagkain. Sobrang sakit itong pakinggan, pero kailangang alam natin ang mga ganitong posibilidad para hindi tayo mapikla. Dapat din nating alamin ang tungkol sa panganib ng nuclear radiation. Kung sakaling magkaroon ng ganitong uri ng pasabog, ang pinakaligtas na lugar ay sa loob ng mga matitibay na gusaling semento, partikular na sa mga gitnang palapag, para hindi agad tumagos ang radiation. Importante rin ang pagkakaroon ng potassium iodide para maprotektahan ang ating thyroid gland mula sa lason ng radiation. Sa oras na ma-expose ka, kailangang maghubad agad ng gamit, ilagay ito sa plastic, at maligo ng maigi para mabawasan ang fallout sa iyong katawan. Sa kabila ng lahat ng mga nakakatakot na senaryong ito, ang tanong ng marami ay kung may magagawa pa ba tayo. Siyempre, hindi naman kailangang humantong sa gulo ang lahat. Ang bawat isa sa atin ay may choice. Minsan, ang solusyon ay wala sa pabilisan ng pagkuha ng gamit o pagtatayo ng pader, kundi nasa pagbabago ng paraan ng ating pag-iisip. Imbes na puro galit at paghihiganti ang pairalin natin, baka panahon na para tingnan ang sitwasyon sa mas malalim at espiritual na aspeto. Isipin natin kung ano ba ang mas makakabuti para sa ating planeta at para sa kinabukasan ng ating mga anak. Mayroon tayong tinatawag na 3 hakbang para maiwasan ang anumang uri ng away, maliit man o malaki. Ang unang hakbang ay tolerance o yung pagtitimpi. Kahit hindi mo gusto ang ugali ng kapitbahay mo o ng ibang tao, basta't kaya mo silang tiisin nang hindi mo sila sinasaktan o sinusugod, malaking panalo na iyon. Ang ikalawa ay acceptance o ang pagtanggap na magkakaiba talaga tayo ng pananaw sa buhay. At ang huli ay ang kapayapaan o peace. Kung magagawa nating magtimpi sa simula pa lang, hindi na aabot sa puntong kailangan pang magkaroon ng malaking gulo o giyera. Sa totoo lang, 2 lang naman ang pinagmumulan ng desisyon ng tao, takot o pagmamahal. Kapag takot ang pinairal mo, gagawa ka ng sarili mong mga multo sa isip. Iisipin mo na uunahan ka ng kalaban mo, kaya kailangan mo silang unahan sa masamang paraan. Pero sa huli, pareho lang kayong lugi. Kaya napakahalaga ng dasal at pagkakaroon ng malinis na kaisipan. Kung wala tayong masamang iniisip sa ating kapwa, mas magiging maayos ang daloy ng ating buhay. Sa gitna ng krisis na nararanasan ng mundo ngayon, nasa sangandaan tayo kung saan pwede nating biliin ang mas maayos na landas sa pamamagitan ng pagkakaisa at pananampalataya. Bilang huling paalala, habang nagdarasal tayo para sa kapayapaan ng mundo, huwag din nating kalimutang kumilos para sa ating seguridad. Kung may pagkakataon kayong magkaroon ng maliit na lupa sa probinsya, napakabuting simulan na ang pagtatanim. Sa oras ng kagipitan, ang pagkain ang magiging pinakamahalagang bagay para hindi tayo mag-agawan o mag-away. Sana ay nakatulong ang mga tips na ito para mas maging handa tayo sa anumang hamon ng buhay.